Ang balitang pambubugbog kay Manny Pacquiao sa presinto ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko, lalo na kay Jinky Pacquiao. Ayon sa mga ulat, si Manny ay nasaktan matapos umanong magkaroon ng tensyon sa pagitan niya at ng ibang mga nakakulong. Ang insidente ay nagbunsod ng agarang imbestigasyon, kung saan kinu-question ang kaligtasan at seguridad ng mga nakakulong, lalo na ang mga high-profile na personalidad gaya ni Manny. Si Jinky, na kilalang tahimik at mahinahon, ay hindi napigil ang ipahayag ang kanyang galit at pagkabahala sa sinapit ng asawa. Sa isang panayam, sinabi niyang, hindi makatarungan ang ginawa sa kanya. Nararapat lang nabigyan siya ng proteksyon bilang isang tao at bilang isang dating lingkod bayan. Hindi ito tungkol sa kasalanan o inosente, kundi respeto sa karapatan ng bawat isa. Ayon sa mga testigo, ang insidente ay naganap matapos magkasagutan si Manny at ilang kasamahan sa selda kaugnay ng di umano'y hindi pagkakaunawaan sa pagkain. Bagamat hindi pa malinaw ang detalye, may mga nagsasabing sinubukan ni Manny na umiwas sa gulo ngunit nauwi ito sa pisikal na karahasan. Agad siyang dinala sa medikal na pasilidad ng presinto, kung saan inas-ikaso ang kanyang mga sugat. Ayon sa ulat ng doktor, bagamat may mga pasa at galos, si Manny ay nasa maayos na kondisyon. Sa kabila ng pangyayari, nananatili ang suporta mula sa mga tagahanga at kaibigan ni Manny. Sa social media, nag-viral ang hashtag na #JusticeForManny, kung saan nanawagan ang mga netizen na bigyan ng hustisya ang insidente at panagutin ang may sala. Maraming kilalang personalidad din ang nagbigay ng kanilang opinyon, kabilang na si Vice Ganda, na nagsabing, hindi tama na basta na lang natin pabayaan ang ganitong klaseng karahasan, lalo na't may sistema tayo ng batas na dapat sundin. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang mga abogado ni Manny, na nagsasabing ang kanilang kliyente ay biktima ng isang malinaw na kapabayaan ng mga awtoridad. Ayon sa kanila, hindi lamang ang kaso ni Manny ang nakasalalay dito kundi ang kabuoang imahe ng ating sistema ng hustisya. Ang ganitong insidente ay nagpapakita ng kakulangan sa tamang pamamahala at seguridad sa mga kulungan. Ang kampo ni Manny ay naghain ng formal na reklamo laban sa mga sangkot, kabilang ang mga opisyal ng presinto. Ayon kay Jinky, ipaglalaban nila ang kanilang karapatan, at naniniwala siyang lalabas ang katotohanan. Dagdag pa niya, kung kaya naming harapin ang mga pagsubok noon, mas kaya namin ito ngayon. Si Manny ay isang mandirigma hindi lang sa ring kundi sa tunay na buhay. Habang umuusad ang investigasyon, patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang CCTV footage at iniimbestigahan ang iba pang mga nakakulong na maaaring may kinalaman sa insidente. Ayon sa pulisya, ginagawa nila ang lahat upang matiyak na magkakaroon ng patas na paglilitis at mananagot ang sinumang mapapatunayang nagkasala. Para sa marami, ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa mga isyong kinakaharap ng mga kulungan sa Pilipinas, kabilang ang overcrowding at kawalan ng sapat na seguridad. Ayon sa isang eksperto, ang ganitong mga pangyayari ay hindi na bago, ngunit ang pagkakasangkot ng isang kilalang personalidad tulad ni Manny ay nagbukas ng diskusyon ukol sa mga reforma na kinakailangan sa ating sistema. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling matatag si Manny at ang kanyang pamilya. Sa isang pahayag,
Sinabi ni Manny, "Hindi ako sumusuko sa laban sa ring, at hindi rin ako susuko sa laban ng buhay. Patuloy akong mananalig sa Diyos at sa hustisya." Ang mga taga-suporta niya ay patuloy na naniniwala na maipapakita niya ang kanyang katatagan at integridad sa kabila ng mga pagsubok. Habang inaantabayanan ang susunod na hakbang ng mga awtoridad, nananatiling mainit ang diskusyon sa publiko. Marami ang nagtatanong kung paano makakaapekto ang insidenteng ito sa reputasyon ni Manny at kung paano nito mababago ang pananaw ng mga tao sa sistema ng hustisya sa bansa. Ngunit para kay Jinky at sa kanilang pami,